Sa 3 dekada ko bilang mamamahayag, napuntahan ko na halos lahat ng sulok ng Pilipinas. Maliban sa isa, ang Tawi-Tawi. Hindi ito destinasyon ng mga turista. Napakalayo na, may banta pa ng panganib. Sa ibang lumang mapa nga, hindi ito kasali. Ika nga sa sikat na kanta ng Itbulaga, mula Batanes hanggang Jolola, hindi Tawi-Tawi. Sa ika-18 anibersaryo ng Eyewitness, tutungo kami rito para malaman kung ano nga ba ang nasa dulo ng Pilipinas. Bihira ang magandang balita tungkol sa Tawi-Tawi. Ang huling biyahe ko sa Mindanao ay sa Marawi. Tuon sa gera, walang military escort ang aking team. Hi, Tawi, Severino. Sila na yung taga Yeah, kami. Ngunit dito, sa Sanga-Sanga Airport sa Bonggao, ang kabisera ng Tawi-Tawi, sinalubong na kami ng Marines. Salubong niyo sa amin. Lahat kami, femis, First time yun sa Tawi-Tawi? Yes, first time naming lahat. Mahigit 100,000 tao ang populasyon ng Bonggao. Wala pang stoplight o fast food, pero halos wala rin daw krimen. Matagal nang walang kidnapping at wala ring nakawa ng kambing na nakaalpas lang sa kalye. Ang aming sasakyan patungo sa mga isla ay ang pinakabagong barko ng Philippine Navy, ang Armadong Multipurpose Attack Craft o MPAC na gawa sa Pilipinas. Kasing bilis ito ng kotse sa highway at kayang habulin ng mga speedboat ng mga terorista. Nakakwentuhan ko si Lieutenant Jeffrey Mendoza, ang officer in charge ng barko. Anya, ginagamit nila ang gunboat sa pagpapatrolya ng karagatan sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia. Ang matagal ng daanan ng mga pirata. So ano yung mga issues dyan sa border natin? Mostly ang issues po dyan is yung mga human trafficking, yung seajacking or yung kinikidnap po yung mga boat engine, ship engineer and ship captain ng mga transiting vessel like nang nasa harap po natin ngayon. So, paano mo nalalaman kung lalampas ka na ng border sa Malaysia? Sir, dito po sa isa sa mga boat attack craft ng Philippine Navy, gumagamit po tayo ng electronic navigation, sir. Dito po sa electronic navigation, meron na po siyang pre-plotted na line. Yun po yung border natin, which is gaya nito pupuntahan natin. Panguan Island is pinaka western punta po ng Pilipinas na nakaharap po sa Sabah, Malaysia. Hindi kayo pwedeng lumampas dito sa border natin. Hindi kayo pwedeng magpatrolya dyan sa Malaysian waters. As of now po, sir, hindi pa po tayo allowed na makapunta sa Malaysian water. Dati, ang ating mga ninuno ay malayang tumatawid sa karagatan. Mga banyagang mananakop ang unang naglagay ng hangganan sa mga teritoryo. Nang ipaglaban ng Pilipinas sa International Tribunal ang teritoryo natin sa South China Sea noong nakaraang taon, ito ang isang mapang ginamit na katibayan, ang Murillo Velarde Map, gawa ng isang Kastilang kartograpo noong taong 1734. Nakamamangha ang detalye nito. Ito ang naging patunay na bahagi ng Pilipinas sa mga isla sa kanlurang bahagi ng bansa. Ngunit, napansin ko na wala sa lumang mapa ang mga isla ng Tawi-Tawi.
Sa mahigit 200 isla ng Tawi-Tawi, iilan lang ang may kabihasnan. Isa na rito ang Simunol. Kung sa kasalukuyan, tinaguri ang backdoor ang mga isla ng Tawi-Tawi. Noon, ito ang daanang papasok ng Pilipinas. Dito unang itinatag ang Islam sa bansa, kung saan matatagpuan ang kauna-unahang moske sa Pilipinas. Kamakailan ipinagdiwang nito ang ika-637 anibersaryo. So original post ito dito sa mosque? Yes, this is one of the 4 original posts remaining posts from the old original mosque. This traditional ukil art design is practiced in practically all Muslim areas in the Philippines. So we call this ukil design. The name Simuno is unique. It is not taken from the name of a mountain or an animal or a bird or a legend, but Simuno is derived from the Arabic word Isminul. My name is light. That is the literal translation of my name is Minur. Nakapangalan ng moske sa itinuturing na nagdala ng Islam sa bansa, si Sheikh Karimul Makdum. Ito yung libingan. This is believed to be the graveyard, the grave of Sheikh Karimul Makdum. Walang marker. Walang marker because sa tradition namin, ginagamit lang namin ng ano to, a stone. So he was a missionary. Yeah, he was a missionary. But you see, Islam was spread in Southeast Asia by Arab Muslim traders and missionaries. And so Sheikh Karimul Makdum passed by the Malaysian peninsula and ultimately, finally, he landed here in Simuno. Tubig ang naghihiwalay sa mga isla ng Pilipinas at sa ating archipelago sa ibang bansa. Ngunit dagat din ang nagiging tulay para maitawid ang mga ibang kultura. Patungo kami ngayon sa isang lugar na matagal nang nasa aking guni-guni. Isang komunidad na nakatayo sa dagat at tinaguri ang Venice of the South. Mababa ngayon ang tubig, kaya hindi na ito kayang pasukin ng aming barko. Lumipat kami sa mas maliit na sasakyan ng Coast Guard. Nakasabay namin ang isang taga rito. Ligtas pa kayo rito? Maraming pirata pa rin? Wala. Walang pirata rito? Dati meron? Dati meron. Ngayon wala na. Kailan nawala? Tagal nang wala. Siguro mga isang taon na yan, wala na yan. Mga buwan. Walang kalsada ang bayan ng Sitangkay. Pamamangka lang ang tanging uri ng transportasyon dito. Lahat ng mga bangka may mga numero tulad ng mga plaka ng kotse. Actually sir, meron tayo nung tinatawag na SSEN or yung Safety Security Numbering System. Yung mga nakikita niyo yung mga number na yun. So SWM stands for Southwestern Mindanao, BGO stands for Bungaw, tapos month, kung kailan siya, month and date, year, tapos yung kung pang ilan na siya na ni-register. Security measure yan in the sense na kapag ka merong pumasok dito sa area na to na JLO, ibig sabihin yung bangka na yun is galing sa labas. Sa ibang or galing holo, JLO. Anong gagawin nyo pag may nakita kayong bangka na walang number? Yun sir, hihilain nyo namin. Hihilahin nyo? Hihilain namin sir. Ayon sa alkalde, nasa labas ng Sitangkay ang panganib. Wala sa munisipalidad nila. So anong sikreto nyo sir? Kasi sa ibang lugar sa Pilipinas, hindi ganito katahimik, hindi ganito ka mapayapa. Ang dito sa mga ang karamihan nga nagtitira dito, mga batyaw.
Ang mga badya, alam natin, peace loving sila yan. Ayaw nilang away. Nagkaroon lang sila ng medyo kunting away, napunta dito ng tawag galing sa ibang lugar, mga taong Sur, Bisaya, ganun. Mga Badyaw o Sama Dilaot ang tribong pinakamatagal na sa Tawi-Tawi. Kilala ang kanilang lahi sa pagiging mandaragat o sea gypsy na umiiwas sa gulo. Noon pa man, tanggap nila rito ang mga dayong naghahanap ng katahimikan. Kaya hindi nakapagtataka na halo-halo na rito ang kultura, maging ang galing sa mga kalapit na bansa. Hoy. Salamat po. Magandang tanghali po. So this is Ano naman? megoring. We call this pansit. Okay, ito sa atin na. Okay. Oo. Pero kasi alam ko sa Malaysia at sa Indonesia. Yes. Mee goreng ang tawag dyan. Megoring. Dito sa inyo, anong tawag dyan? Tawag dito sa amin is, sometimes we call this megoring and sometimes we call this also pansit. Ang mga may-ari ng bahay ay mga tausug na matagal na rin sa Sitangkay. Katabi lang nila ang mga tahanan ng Sama na kasulukuyang naghahanda para sa isang kasal. Ganyan, sir. Ganun. Wow. Ito yung isa sa mga delicacy rito sa Sitangkay, no? Sa dami daw nitong mga kamon o yung sea mantis na nahuhuli na dito. Marami pa silang na-export o na-ship sa ibang lugar, no? Umaabot pa nga ng Zamboanga at Maynila. Bagamat halos nasa dulo na kami ng Pilipinas, hindi nawala ang pakiramdam na kababayan ko pa rin ang mga taga rito. Ang mainit na pagtanggap sa mga dayo ay isang katangian sa lahat ng lugar na may Pilipino. Ngunit ramdam ko rin dito ang kaligtasan na alam nating hindi pa umiiral sa maraming sulok ng bansa. Ang mga tanong ukol sa seguridad ang pumasok uli sa aking isipan nang bumalik kami sa malawak na karagatan.